Subject, subject, what? Sound 1, 2. Testing, praise God, hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa mga nanonood, welcome po sa Father's House Christian Center. Ang productive whole life ako sa mula sa gawain ng Panginoon. Ang awit tayo sa Diyos isang kasilang awitin. Revival in my soul, revival in my soul. Isang pa, revival natin, gawin ng Panginoon sa mga Diyos. Hallelujah. Praise God. The Lord is Lord. Let the Lord be God. He's so good. So Jesus. Yes. In my soul.
Jesus is against. Sin and the blood of Jesus is against. Let you forgive. Let you forgive. Let you forgive. God is alive. One more time. Sin and the blood of Jesus is against. Yes, Lord. Sin the blood of Jesus is against. Yes, Lord. Sin the blood of Jesus is against. And you will and you will and you will God is alive. Praise the Lord. Praise the Lord God. Salamat. Hallelujah. Praise in the name of Jesus. Glory to God. Ay, tao sa Panginoon ng malumangan ng piti. Awin na natin ang Diyos, we will be hallelujah. Praise God. In this time of desperation, all we know is down in you. There is only one foundation. We believe in this broken generation, in this broken generation. We know it's time to help us see. There's only one, there is only one salvation. We believe. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit and Spirit us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection and His coming back again. We believe. So, we have the truth. So, we are afraid more to get answered. Where down the storms free. See in your weakness, there's temptation. We
in the Holy Spirit, and in my sweet life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection. And His coming back. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. And His giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that the number death. We believe in the resurrection. And His coming back again. We believe. Praise God. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Para sa ating announcement, ating worship schedule, ating dalangin natin ang ating bansa, dalangin natin ang pagliligtas, pagbunga, pagbabangon ng mga alaga, mga disciples, dalangin natin ang ating presidente ng Bongbong Marcos Jr., pati ng mga government officials, ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno, dalangin natin ang pagliligtas, ang pagkakilala ng ating naguluna sa Pilipinas. Dalangin din natin ang ating mga leaders, local leaders, Pastor Boyet, Pastor Prophet Ventura, Pastor Charlie Marias, Pastor Yelo Civil, Pastor Naro Buntay, Pastor Gerente, sa ating dalangin ang ating mga international leaders, Pastor Greg Mitchell, Pastor Tesla, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Sama din natin nila sa pamumulit ng mga fellow sister churches, Pastor Marcos Boyano, Pastor Christian Balbuena, Pastor Richard Isay, Pastor Joel Torres, Pastor Jimmy Shaida, Pastor Vincent Caber, Pastor Sam Pulpul, at Pastor Kong Canyos sa din, Pastor Jerry Dari, Pastor Joel Chanes, Pastor Jess Pacho, at kasama din ko ng Ibakay, ng lugar at ng ministeryo sa mga kapatid-tas, kaya ang Diyos ang ating mga nawa. Marami din natin ang mga bayan ng Tigolo, sama nila sa Panginoon, Pastor Mauricio Lucena, at ang mga sambayan sa Celebration of Deliverance, Financial Breakthrough, Good Commerce, Lakin, dalangin din natin ang sariling Church Love and Building, Church Transportation Building, at lahat na sa Diyos. Hallelujah. Prayer request, healing request, dalangin din natin ang tuwing ng Panginoon ang napakailangan, Susunod Garcia, Brother Noel Mataro, Pastor Sherry sa Pedro, Nitalo sa Alulong, Pastor Tompi, Sister Ashley Alvarez, at John Martin, Nito sa Rapid, sa Panginoon din ang mga sa buhay. Dalangin natin sa mga kilala sa ating Diyos, sa mga ligtas, kasama natin sa pagpuli at pagsumpa sa gawa ng Hallelujah. Ating worship schedule, meron namin araw-araw, morning devotion prayer natin sa 9 ng umaga, ating Sunday school, 9 a.m., morning worship service ng group 8 a.m., evening worship service natin, 6:30 sa gabi, at ang ating leaders service every Wednesday, 6:30 din ng gabi. Kailangan din natin activities sa gawain ng First Beach every weekend, Bible study sa weekdays, at ang ating group service sa pangalanan every last Saturday or Friday of the month. So, isa na po yung 27 to 28 at 6:30 din ang gabi. Hallelujah. Sa mga karanalang mo balita, ang aking pastor, ang mga pagkukulan, praise God. Ang mga ko sa susunod ka ng mga mahagi ng gawa ng Panginoon, tawagin mo na langin, huli natin palagpakan ng Diyos. Yes, hallelujah. Tapat na Diyos, mga kapangyarihan sa lahat, salamat po sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa ating buhay. Maraming po salamat sa iyong mga kabutihan na ginagawa sa buhay namin. Dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang magpala sa bawat isa na nasa amin. Ngayon gusto ka, ikaw ang mangusap sa bawat puso ng bawat isa ugal
Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, minsan pa, awitan natin ang Panginoon, I will deliver. Praise the Lord. Okay, so nakapit na ang aming activities sa lugar na ito. So, during class first Friday na magbuwan ay ating discipleship. So, itong nakaraan ay hindi marami kayo. Sa totoo nga lang ay nagkakatuloy yun ay kailangan ibalik-balik natin yung patakayan ng mga sasakyan. At umaasa ako na mayroong gagawin ang ating Panginoon Jesus. So, yun lang ang ating ilang mga pabalita. Wala na akong nalimutan siguro. Okay. So, meron bang nais mag-testimony? Meron nais mag-patutuon? So, wala. Ito tayo para sa kawain ng ating Panginoon Diyos. Amen. Tulad ng ating maraming ginagawa, ay hindi ko ng pananalabi para sa gawain ng ating Panginoon kasi hindi natin tulad ng ating sinasabi, ang ating sinabi. Pag ito'y hindi natin isinagawa, lumalabas na wala tayo sa standard ng Bible. Wala tayo sa standard ng Father's house. At wala tayo sa standard ng bubukas. Dahil sa bubukas, kita natin na sila yung ligo ng pananalapi, bahagi ng revival, pagsulong ng gawain ng Panginoon ay ang paglago, at ang pagbibigan, ang pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. At ang nagsasagawa nito ay ang malalaki ng ating Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Palapalaan din ng ating Panginoon Diyos. So, okay, tawagan natin si Michael at tayo pamunaan dito. Ito tayo magkalalari at sa gawain ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay manalangin sa Panginoon. Nagila at tapat na Diyos, maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Tuloy pa rin binibigyan ng pagkakataon o na magawa namin ng mga bagay na ayon sa iyong kalooban o na. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o lahat. O sa pangalan ni Jesus na Nazaret, in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Amen. The time to be happy is now. Okay, tayo po'y tarap ngayon sa salita ng ating Panginoon Jesus. Praise God. Hallelujah. Alam nyo minsan, nangusap si Yanakit Application
puso. Gusto ko kasi yung ano niya, sabi niya kasi, huwag kang magsasalita ng negatibo tungkol sa iyong sarili. Kahit ito ay isang biro, ay hindi dapat lumabas sa iyong bahay. Wala kasi ako hindi na ito, parang wala na tayo maglalog na. Wala na ano ko yung later. So, sabi na kasi kung ano kasi yung lumalabas sa bibig ng tao ay nabibigyan ng tao. Yan ang pagkakamang dito. Okay, tayo po ay lalako sa salita ng Panginoon. Akibas kayo sa akin sa Bible, sa Aklat ng Juan. John chapter 5, beginning verse 1 hanggang 8. Ay ang umusap dito ng ilang okay. So, pagiging ng Panginoon. Amen. Ganito nakasaad sa salita ng Panginoon. John chapter 5, beginning verse 1 hanggang 8. Pagkatapos ng mga bagay na ito nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at tumawag sa Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ngayon may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo, tinatawag na ni pista na may limang proteko. Nasa mga ito yung naghahandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at pinamalaw ang tubig, at ang tulang malawak sa tangke pagkatapos ng magalaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdaman. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya nakahandusay at mapagkilala siya panahon ng tanang may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig bumagang gumaling. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala ng tao mag-usong sa akin sa tangke. Magkalawkaw sa tubig. Dadapat samantalang ako'y nakaroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. At sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong sigaan at lumapit ka. Praise God. Hallelujah. Ay manalangin pagandaliang, dakila at tapat ng Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo ang iyong salita sa oras na ito, dakila ng Diyos. Bless mo po ito. Mabilin na hamon, talakasan sa aming mga puso, dakila ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Alam niyo, na mayroong mga salita na hindi dapat binabanggit dito sa loob ng church. Yung minsan na nakikita ko sa ibang religion. Sa ibang religion, pag nasa loob ng kanilang simbahan, ay the number of demons. Dahil pag lumabas ang simbahan nila, nangungutak at na yung mga bumanga sa mga naruruling na pananalita. Siguro, alam nila yun na may mga bagay na hindi dapat sinasalita sa loob ng gawain ng ating Panginoon. So, sa oras nito, nais ko mangusap sa some words you should never say when Jesus is speaking. Ang salitang hindi mo dapat sinasabi kapag nagsasalita si Jesus. Una, mayroon katulad ng aking binanggit. Mayroon mga salita tulad ng pinangusap ko na sinabi ko na sino ba yung gusto ngayon sa artist, pinanaan sa larangan ng
karami. Sumikat siya sa ganung paraan. Pero nagsalita siya, yung sinabi niya ay mayroong malaking katotohanan niya. Sabi niya na, huwag ka masasalita ang negatibo patungkol sa iyong isa. Kapag kung ano yung lumalabas sa inyong diri, ay nakaka-apekto sa ating pagkatao. Ibig sabihin lang, dapat mag-seryoso ka. Okay, so meron lang ako ilang babanggitin dito na sa salita ng ating Panginoon. Una, dahil ang pagsahin ko nga ay yung mga salita na hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Una, don't say, I have no one. O I have no one. Ito yung sabi ng lalaki, ang sabi dito. So, bakit sa kanya lalaki may sakit, Pinuo, wala ng tao maglusong sa akin sa kami. At kalabaw sa tubig. Na dapat samantalang ako'y napatuloy na nakalusong na muna ang iba bago ako. Bilang English, the impotent man answered him, Sir, I have no man. Bibigyan natin ng pansin yun, I have no one. Ibig sabihin, walang-wala ako. Naroon siya. Kaya si naroon, meron siyang pangangailangan. Meron siyang mabigat na suliranin sa buhay niya. Hindi maganda ang katayuan niya. Nababalot siya ng kaliguan. Nababalot siya ng salitang miserableng pamumuhay. Pero naroon siya, wala siyang pag-asa. Yun ang katotohanan doon. Naroon siya, nakabilang siya doon, nakahubilo siya doon, pero para sa kanya, yung lugar na yaon ay hindi para sa kanya. Pero naroon siya. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Mayroon mga tao pumunta sa church, pero para sa kanila, hindi sila para doon sa church. Ibig sabihin, walang impact ang church sa kanilang buhay. Yan yung salita nyo, doon mo makikita yung salitang marahil maraming beses na ang lalaki nito'y nakaranas ng salitang rejection. O nag-reject siya, lagi siyang rejected. Mayroon siyang mapait na karanasan. Yung sinabi niya rito, nasabi na, I have no man o I have no one. Ibig sabihin nun, walang tao na nagsasabi sa kanya na kaya mo yan. Di ba? Walang sabi na nagsabi sa kanya, o walang tao na nakapagsabi sa kanya na kaya mong paunlarin ang sarili mo. Na kaya mong i-level up ang buhay mo. Mayroon kang malalabing, kaya mo ang mga bagay na yan. Marami siya kabiguan sa kanyang buhay. At yun na nga, dahil sabi nga lang, bago kung kalaw kami man ng tubig sa pool, bago yun, kung gumalaw man yun, bago ako makarating doon, nauna na sa akin, at walang tao. Kaya nasabi niya, I have no one. Kaya may mga taong ganyan. Pumupunta sa gawain ng Diyos, wala silang pag-asa dahil ang isip nila, hindi sila nakapag-aral. Lored Nuray. Di ba? Hindi na nakakaramdam ng gano'n. Ang inyo kong record ay gano'n din ang damdamin. Nung para ako makakilala sa Panginoon, wala ako. Anong pwede kong ipagmalaki? Walang nagsasabi na kaya mo tumayo dyan sa unahan kaya. Kaya mo maging leader sa araw. Walang nagsasabi. Yun ang nakikita ko dito. Para sa kanya, walang sino mang pwedeng mag-angat ng buhay niya. Kaya anong sabi niya? I have no one. Isang tao, isang salita na wahat ng punong-puno ng sama ng loob. Rejection, nakaranas siya ng rejection, nakaranas siya ng kabiguan, walang nagpapahalaga sa kanya. Kaya sa may mga tao, dumadako sa church, ang pakiramdam nila, ang church hindi para sa kanila.
Kaya yun yung narawan ng mga lalaki. Naroon siya, yun ay lugar ng pagpapagaling, lugar ng himala. Pero inamin niya na sa sarili niya, hindi para sa kanya. Hindi siya bahagi doon. Hindi siya mag-level up. O malabo, walang nagsabi na isang araw sa akin na ako nagiging mabuting tagapaglingkod ng ating Panginoon. Yun ang natin ang pagkakas. Pero kung ang nais ko ipaabot sa inyo, kung kaharap mo ang Diyos, kung si Jesus ay nangungusap sa iyo, hindi ka dapat magsalita ng Panginoon. Dahil kapag si Jesus ay nagsasalita sa iyong harapan, walang bagay na imposible na hindi mo kayang gawin. Yun ang ipinapakita ng ating pinag-aaralan. Nakakabagbag ng damdamin pag ang isang tao dumadako sa gawain ng Diyos pero wala silang pag-asa sa kanilang buhay. Sino nitong may pag-asa kaya pumapasok ka dito dahil may nakakikita mo? Katulad kalimbagan ng lalaki. 38 taon pero para sa kanya, I have no one. Walang inimayang ba. Walang anumang mayroon sa akin. Pero naroon siya. Nakakita ba kayo ng gano'n sa church? Nakakita ba kayo ng gano'n sa church? Wala kang pera, wala kang pananalapit, wala kang pinag-aralan. Di ba? Narinig ka lahat gano'n eh. Ibig sabihin, hindi niya kaya i-lead up yung kanyang ano. Kasi yung sinabi ng Panginoon, ibig mo ba bang gumaling? Pag sinabing ibig mo bang gumaling, ibig sabihin mo, ibig mo bang mag-lead up ng buhay mo? Ibig mo bang mag-grow yung buhay mo? Ibig mo ba bang mayroon kang marating? Ibig mo ba bang makatayo? Yun ang ibig sabihin mo eh. Pero ang pinapakita niya, yun nga, I have no man. Yung pagkakabanggit dito. Sa wikang English, I have no man. Ibig sabihin, wala siya kahit ano. Kung titignan niya yung sarili niya, wala siya kahit ano. Pero ang pinapakita rito ng Panginoon, hindi na dapat mag-usap ng ganyan sa harapan ng ating Panginoon. Kung nauunawaan mo, kaya nasabi ko, kapag yung sinabi ni Diyos, huwag kang magsasalita ng negatibo sa iyong sarili. Amen? Pangalawa na nais ko bigyan ng pasin dito, there is someone better than I. May nakahihigit sa akin. Diba? Kaya minsan, pag nakakapakinig tayo ng salita, tinuturo natin si Brother. Kasi nakapagkalit siya kay Papa. Kaya. Pero sa akin, may nakakahigit sa akin. Ay, yung sinabi niya doon eh. Kung gumalaw man ang tubig, bago ako makarating doon, may nauna na sa akin. Di ba? May ganyan kaisipan ng maraming Kristiyano, dumadalo sila sa gawain ng Diyos, pero para sa kanila, yung mga bagay na pwede nilang gawin ay hindi para sa kanila. Pagdating sa mamimigay ng tracts para sa kanila, mayroong higit na mas makagagawa niyan. Pag tinawag sa tinatawag ng testimonya, mayroong higit na makagagawa niyan. Ay, nagsabi gano'n. There is someone better than one. May nakakahigit sa akin. Ay, tama-tama yan. Kaya ano, lalo na, pagkakalamit niya. Pero sa akin, ako, hindi na nato sa akin. Pero alam nyo, tandaan nyo, alisin natin sa ating isipan na may nakakahigit sa atin. Alisin natin yun. Kapag sinabi ng Galatians chapter 3 verse 28, walang magiging udyo o gribuman, walang magiging alipin o malayaman, walang magiging lalaki o babae man sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Isa tayo, pantay-pantay tayo. Amen? Pantay-pantay tayo pagdating sa ating Panginoon. Kaya nga dito, sinabi niya, I have no one. Tandaan natin si Bartolomeo, wala siyang nakikita. Madilim ang mundo niya. Kasi nakakilala kay Bartolomeo.
Subalit mayroon siyang pamilya at mayroon siyang bida. Paano niya abot yung mga bagay na dapat niyang maabot sa buhay niya? Simple lang ginawa niya. May pakikinig siya. Nakinig niya si Jesus. Dumarating. Anong ginawa niya? Sumigaw siya ng malakas. Jesus, anak ni David. Ang ibig ko sabihin, pwede ka sumigaw sa panalangin tuwing kumakarit. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Pwede mo gawin yun. Amen? Kaya nasabi ko, huwag kang magbabanggit na mga negatibong bagay kapag kaharap mo si Jesus. Alam niyo, tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon, kapag nasa harap mo si Jesus, kapag nakikinig ka ng salita ng ating Panginoon, ano hindi ka ang pinakapunta. Kapag ito ay nasa kawain ng Diyos, tandaan mo, ikaw ang nangunguna sa lahat. Wala akong nakita na nagbigay ng panahon sa kawain ng Diyos na naging ulila. Wala akong nakita. Isa ng patutuo itong yung sarili ko. Nung unang ako tumayo, nagsalita, yung toldo na ako, sabi ko nga sa inyo, pinupulupot ko sa ganito. Kung ako pala si Rabel, buhay, broken family. Nakapulong na sa katawan ko yung toldo ng microphone. Dahil sa sobrang nervyos. Nalilito sa sabihin. Ano ang pwede mo? Kung gawin mo? Alam niyo, pagkalaro ka sa gawain ng Panginoon na pagdaridirin mo, ang tinig ng ating Panginoon, huwag mong sabihin, iba mo ba? Wala kang marami. Wala kang mahiyahan. Huwag mong sabihin niya. Ang kaharap ko na si Jesus, nandaan mo, nasa iyo ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kapag si Jesus ang pinakamahalaga na bahagi sa buhay natin. Gamitin ko yung testimony ng David. Check. Isa naman sa dami ng anak ko, may mga tama na ganyan. Check na. Ang isang araw kasi tumulong si mama sa akin. Check. Nakita ko, nagabi, niya na natira. Yung umaga, tinanong ko, tinigil ko, ano na naman yung iniyak mo? Meron ka na naman nakitang something sa kapatiran na malapit sa iyo. Ganun nga kasi pagka nakikita niya may mga kapatid, mga kaibigan siya, kapatid sa Panginoon, may mga kapatiran, nakikita siya hindi tama ang ginagawa, iniiyakan niya. Ganun niya. Kaya ang tanong ko agad, sino naman? Nagkakok na sa akin na naman. Sabihin mo sa akin, ano yun? Ano naman yung nakupasan ko? Ay nakita ka na naman sa account. Ano yun? Ganun talagang tanong mo sa kanya. Isa nung tanong, pero sinabi rin niya ng magandang. Sabi niya, ditong panahon na dahil nga focus siya sa pag-aaral, sabi nga niya ay hectic yung kanyang schedule. Kaya sabi niya, nagiging siya. Hindi na siya nakakapagdalo. Lalo na doon sa pinaka-compare siya. Kaya sabi niya, dumalo siya. Hindi niya yung mga assignment mo. Ayun, tinutukan siya. Kaya nung naroon kanigita ni Rita, nandun kami sa Jollibee, pagkatapos ng compare siya, sasagot siya ng pinigiyak na. Sinabi pala sa kanya yung kanyang professor na kasi sana tayo bagsakan. Okay na, at least nakadalawa ng diferensya. Mapitin ko na lang. Kasama siya, sinabi sa kanya, kasama siya sa bagsakan. Kaya nga, pagkaraan ng konferensya, umano pa siya ng jubilee ng mga araw, pagkaraan mo, nagulat siya. Dahil may nag-click sa kanya, tingnan mo yung record sa school. At nakita niya doon, kasama siya, kasabi. Kaya po siya, hindi siya makapaniwala. Hindi lang siya nandiyan. Hindi dahilan. Hindi siya makapaniwala na siya makakasal. Halaga talaga siya pagsabi.
Bakit ko ginamit? Yung ibig ko sabihin, wala akong nakita na na-involve sa gawain ng Diyos o nakikinig sa salita ng Diyos na naging kulila. Yun ang pinapakita natin dito. Yun ang gusto ko makita ninyo. Walang ganun sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Basta na naharap mo ang ating Panginoon, tumayo at nangusap sa iyo ang Panginoon, yan ang mga bagay na hindi mo dapat lumabas sa iyong mga labi. I have no man. Wala akong magagawa. Wala akong kayang gawin. Hindi ko kayang remedyohan ang buhay ko. Hindi ko kayang sumulong. Hindi ko kayang gawin ang lahat ng bagay. Huwag kang magsasalita ng gano'n na ang harap mo ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dahil kung may gagawin naman, hindi ka magagawa ng nag-iisa kasama mo ang nagsasalita sa iyo. Pangatlo, dito ako magtatapos, there is someone, pangatlo, listen to the word of God. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Ang salita ang sinasabi ng Panginoon, ibig mo ba bang gumaling? Anong sagot doon? Oo lang o hindi. Pero anong isinagot niya? Yung kanyang mga failures, yung kanyang mga kabiguan, yung trato sa kanya ng tao, walang nagmamagandang loob sa kanya. Di ba yun ang sinabi niya? May nauuna na sa kanya, mayroong nakakahigit sa kanya. Pero ang tanong lang naman ng Panginoon, ibig mo ba gumaling? Ibig mo bang gamitin ka ng Diyos? Ibig mo bang mapromote? Yung gamitin. Ibig mo bang gamitin ka ng Diyos bilang supporter? Ang dami namin kasi sinasabi. Wala man nagtitiwala sa akin. Hindi, ang baba nga ng sahod ko. Hindi, nabuhay na ako sa trabaho. Hindi naman. Ang ano nga lang doon wala akong mga kapana i-cancel sa trabaho ko. Hindi naman na tinatanong sa inyo ng Diyos, at tinatanong sa inyo ng Diyos, ibig mo bang sumulong ang buhay mo? Yung ang sinasabi ng Panginoon. Alam niyo, nagtataka ako minsan nabanggit ko na ito. Sa dinami-dami ng himala na ginawa ng ating Panginoon sa kanyang ministry dito sa ibabaw ng lupa, tulad ng babae na dinudulo ng 12 taon. Bago niya naramdaman yung paghihimala sa buhay niya, bago may lumabas na bisa mula doon sa katawan ng Panginoon patungkol sa kanya, pinaghirapan niya. Nakipagsiksikan siya, naaapakan siya, nangihina siya, wala siyang lakas. Diba? Pero nang pumilit siyang mahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoon, pinaghirapan niya. Di ba? Yung lalang babae na may anak siya na inaalihan ng masamang espiritu, lumapit siya sa Panginoon, tinawag pa siya ng Panginoon ng aso. Di ba? Si Bartimeo, kailangan mapatid pa yung kanyang ano dito. Lipid niya sa kasisigaw. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin, pinatigil pa. Baka may bumatok pa. Tumigil ka na, ime-ime mo. Pero ang sabi ko, hindi sa tumigil. Sa pagsigaw. Pero napo rito, hindi naman niya kilala si Jesus. Madaling salita, wala siyang pananampalataya. Hindi nga na nakilala kung sino ang kausap niya. Di ba? Pero hindi ang pinakikita rito ng Panginoon, ang tanong na, ibig mo ba gumaling? Kaya siya gumaling, hindi dahil sa kilala niya ang Panginoon, hindi dahil sa may pananampalataya siya, ipinapakita dito ng Panginoon kung makikinig ka. Kung makikinig ka, magagawa mo mga bagay na hindi mo kaya. So, ibig sabihin, pakikinig lang ng salita ng Diyos, huwag mong mamaliitin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kung pakikinggan mo ang salita ng Diyos, magagawa mong ligpitin o scroll ang lahat ng hinihigan mo. Yung hinihigan mo. Ano sabi niya?
iyong hinihigan. Anong ibig sabihin mo? Binutin mo, i-scroll mo yung iyong kabiguan. Kaya hindi mo ma-scroll yung kabiguan mo at ayaw mong makinig. Iniit sa pera mo ang sarili mo para sa iyo. Walang epekto sa iyo ang gawain ng Diyos. Ang ibig sabihin doon ng Panginoon, buhatin mo. Kung makikinig ka, ibibilo mo yung hinihigan mong failures, kabiguan, kawalan ng pagsulong sa buhay, kawalan ng pagsulong, kawalan o pagiging miserableng buhay, pagiging inutil. Yun po yun 38 years. Ibig sabihin nun, kung pakikinggan mo ang tinig niya, ipinutin mo ang mababang katayuan mo sa buhay at ihakapis mo. Alay mo sa iyo, bibig-bibig mo. Magkakaroon ng lakas ang tuhod mo, tatayo ka. Kaya mo i-manage. Pag sinabi kasi ni-scroll, binilo mo na i-manage mo kasi hindi mo yan kayang gawin kung inutil ka. Kung wala kang lakas para tumayo, hindi mo paniligpit yung inasisasalitan mo, yung inahihitan mo. Ibig sabihin, hindi ka na makakakain doon. Doon ka na. At yung lalaki 38 years na siyang nakahiga doon. Kaya gano'n ang sampahit sa buhay niya. Pero ang pinapakita dito ng Panginoon, kung makikinig ka, hindi niya. Kung mahilig mong tingin sa sarili mo, itututin mo yan. At aakakan mo. Huwag mo ibig ko sabihin. Kaya, huwag kang magsasalita ng mga negatibong bagay kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos. Dahil pag ang tao'y nakikinig ng salita ng Diyos, ikaw ang namumuna sa lahat ng nilalang. Ikaw ang nakakahigit sa lahat ng nilalang. The more na pinakikinggan mo ang salita ng Diyos, walang pwede mangibabaw sa iyo. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen. Ang sino man nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi uuwi ng bigo, hindi uuwi na daya ng dati. Ang tanong lang doon, nakikinig ka ba? Tatayo ka ba? Yun ang tanong. So, ay sinasabi mo, hindi yung para sa akin. Wala akong magagawa. Hindi angkop yan sa akin. Yun ay sabihin mo lalaki, hindi angkop yan sa akin. Hindi ang halumbino mo ang sarili mo sa gawain ito, pero ang takbo ng isipan mo, walang maibibigay. Hopeless ka. Walang maiambag sa iyong church. Kaya para sa iyo, pastime. Huwag kang mag-isip ng ganyan sa harapan ng Diyos. Pag nagsasalita ang aming Panginoon, huwag ka turo ng turo. Brother, ako hindi ko kaya. Ako hindi ko sabihin. Yan ang mga kapatid at kalahin kayo ng ating Panginoon Diyos. Nag-usap ako sa isang simple payak na pangungusap. Words you should never say when Jesus is speaking. Ang sabi ng Panginoon, tandaan ko, ang piling ng Panginoon, huwag mong pakamatigasin ng inyong puso. Yan ang sabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi kinakailangan makilala ang lubusan ng kasi minsan nagtatanong pa siguro sa sarili mo. Hindi, kailangan pa siguro mo na makilala ko talaga sa magandang buhay. Ang lalaki hindi nakilala. Tumayo siya araw na Sabat. Basahin mo yung kasunod. Tinanong siya kung sino nagpatayo sa kanya. Hindi na maituro si Jesus dahil hindi nakilala si Jesus. Ano ibig ko sabihin? Hindi mo kinakailangan magpakanalin pagkarunungan at tungkol kung sino si Jesus. Ang pinakamahalaga niyan, pakinggan mong salita.
at tayuan mo ano napapakinggan. Yan ang magbabago ng buhay mo. Na, huwag mong sabihin, hindi ka angko. Sila yung lalaki. Naroon siya, pero ang tinatanggap niya, ang pananaw niya sa buhay niya, hindi siya nung magkakalunas. Hindi siya mabibigyan ng pag-asa kung sa lugar na kinalalagyan niya. Pero naging isa lang po kasi hindi siya naalis doon, nahikapan siya. Marami mga Kristiyanong ganyan, magkapatid, gagawin ng Diyos sa buhay. Ulitin ko, hindi na kailangan pa makilala mo ng tutusan ng Panginoon, pakinggan mo lang ang kanyang sinasabi. At tayuan mo ang kanyang sinasabi. Dahil lahat ito kayo, namusap ako sa isang silver, kaya kapangupusan, mga salitang hindi mo dapat sinasabi kapag nagsasalita sa Jesus. Tayuan mo lang kung nakakapakinig ka sa salita ng ating Panginoon. Umambang ka. Makikita mo wala ng Diyos sa mga. Ako ang salita ng Biblia. Marami kang kahinaan. Wala ng aking napawin. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi ang kahinaan ng tao. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi ang pagkakamali ng tao. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi kung ano ka, kung anong pagkatao mo. Ang tinitingnan ng Panginoon ay kung ano ka nag-iisip ng tama. Tulad na sinabi ko niya ka, katulad ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, yung ka nakikilala sa bilang Panginoon, nakapagligtas ng iyong buhay. Ang dapat mong gawin, gawin mo sa Jesus. Bilang Panginoon, nakapagligtas ng buhay. Litin mo mga katagang ito, tuloy mo ito sa sarili panalangin. Lagay ng Diyos sa oras dito. Inaamin ko po kami ng kasala. Inaamin ko ang kadalang panahon na hindi ako nagpapagpinsin ng panahon ng Diyos sa inyo. Pero sa oras na ito, nagkakunawa ko, hindi ko kaya mabuhay ng wala. Kaya sa oras na ito, pasya ko, ikaw ay aking tanggapin bilang aking Panginoon at nakapagligtas ng aking Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tinubuksan ko ang aking puso, inaanayang kita, pumasok sa akin, sa akin. Sulat ko ng aking pangalan sa aking puso. Upang sa iyo ko yung pagkawalan, ay makasama mo ako doon sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong
Pwede kang nalabigay ng trust. Pwede kang nagasupunta. Huwag mo nilitahan ang magagawa mo sa harapan ng Diyos. Dahil ang hindi mo magagawa ay kayang gawin ng ating Panginoon Jesus. Kaya habang magsasalita, na wala ka. Wala kang anumang magagawa. Wala sino pa nagsasali sa iyo na mayroon pang malalating. Kaya punta mo yan. Tandaan mo ang naususang sa iyo ang ating Panginoon. Pakinggan mo lang ang kilit ng Panginoon. Bumibinutin mo lahat ang iyong Panginoon. Ibabalugtod mo lahat ng kilit ng mga di magandang pangyayari sa buhay mo. Kaya sa oras nito, pinilos ka ng Panginoon masarap. May pag-usap ka sa ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Lord of God, hallelujah. Kaya mga bagay na hindi mo kayang ibutan ang aming mga labi. Ikaw ang magpahayag sa kanilang Lord, ang mga bagay na hindi mo kayang ipag-usap. Ang iyong banal na Espiritu ang mag-usap sa kanila ng ilang Diyos. Lord, nag-usap ka sa kanilang buhay. Lord, o God, hallelujah. O tulungan mo po kami ng mga kanilang mag-usap ka sa kanilang buhay. Lord, o God, hallelujah. O hindi mo po sila ng ilang Diyos. Mag-usap ka sa buhay nila. O dakilang Diyos, itayo mo sila sa mga lugar na hindi nila kayang tayuan. Yes, Lord, o God, tulungan mo iyong anak. Kapuhin mo ang kanyang buhay, mananaw sa kanyang sarili. Tulungan mo siya, pag-itayo mo siya sa mga lugar na hindi na kayang gawin. Lord, o God, hallelujah. Pagpalain mo ang iyong anak. Lord, o God, hallelujah, hindi mo kayang gawin. Ikaw ang Diyos. Pagpalain mo siya. Ilagay mo siya sa mga bagay na dapat niya palagyan mo ng Diyos. Yes, Lord of God, in the name of Jesus. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak na usap mo sa kanila. Lord of God, in the name of Jesus. Pagpalain mo sa kanila. Hindi mo mo sila lagyan. Lord of God, in the name of Jesus. Lord of God, hallelujah. Walang pagpalain mo ang kanyang buhay. Yes, Lord, hallelujah. Ay, natin lumalawin na natin ang Panginoon. Oh, yes, amen. Sinasabi niya, I have no one. Kasi hindi lumakad siya dahil pinakinggan niya ang tinig ni Jesus. Hindi niya kilala si Jesus, tinanong siya kung sino nagpagaling sa kanya, hindi niya masabi. Hindi niya kilala si Jesus, pero tingnan mo niya, nag-Bible yung pinuha ni Jesus sa Diyos. Nagulo yung buong Jerusalem dahil sa paglakad ng lalaki niya. Kaya anong sasabihin mo, wala siyang makagawa. Wala siyang kakayanan. May nakakahigit sa kanya. Hindi po yung totoo. Pag si Jesus na nandito sa Israel, may kakawin ng Diyos sa buhay niyo. God bless you po sa inyong lahat. Ang balay ko yung isang tao, itanong ng Diyos, I will deliver, praise the Lord.